susunod na hearing date po ay sa August 19. Pero isang abogadong Pinay sa Hong Kong, si Barrister Oti Lai, ang nagbibigay ng suhestyon kay Singson. Pwede raw dumiretso ang akusado sa High Court at mag-alok ng 1 to 5 million Hong Kong dollars para makapagpiyansa. Kaso malabo raw papuran ang turistang wala namang pamilya doon at economic ties sa Hong Kong. It's possible, it's a long shot though, but don't forget, this is a congressman. So, probably if they can liberate on that, what? Hindi lang kalayaan ang nawala kay Singson. Naiwan niya rin ang kanyang pwesto sa Kongreso na posible pang mawala ng tuluyan sa kanya. We have not actually named members of the various committees, including the Committee on Ethics. Let us give Congressman Singson the benefit of the doubt. Pwede rin makansila ang passport ni Singson at masama sa watch list ng immigration kung masasama siya sa watch list ng PIDEA. May 66 na iba pang Pinoy ang nahaharap sa death penalty sa kasong drug trafficking sa China. Kaya mas madiin ngayon ang paalala ng DFA. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan na mag-ingat sa huwag sana silang mangingitrap. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, aabot po sa 300 metriko toneladang ng bigas na inangkat ng nakaraang administrasyon ang busa na bulok sa imbakan ng National Food Authority. Batayan sa ulat ng NFA, Quality Assurance Division. Inaalam na ng bagong pamanuan ng NFA kung bakit hindi na ipamahagi ang mga lumang bigas. Gate naman ang kampo ni dating Pangulong Arroyo, hindi sila ang dapat sisihin. Nakatutok si Joko Supan. Dito sa NFA Warehouse sa Visayas Avenue, Quezon City, makikita ang naging 1,000 saba ng bigas. In-import noong 2008. At dahil sa kalumaan, nakikita na ng problema ang mga stocks na ito. Makapal na ang alikabok. Nang buksan ng isang sako, kitang-kitang paninilaw ng bigas. Pinamahayan na rin ito ng insekto. Ayon sa NFA, may natitira pang 320,000 sacks ng bigas na in-import noong pang 2008 at siya naman ngayong pinabang nabubulok sa iba't ibang warehouse ng NFA sa buong bansa. 6 months is tip-top condition. 1 year is still good condition. 1.5 years, doon ka na mag-worry talaga na mabilis na deterioration. I cannot accept anybody saying that no, there is no overstocking, no, there is no over-importation. No? The figures are there. Sa report ng NFA Quality Assurance Division, halos 280 metric tons na bigas na daw ang lubusan ng nasira. Halos 1,300 metric tons ang bahagyang nasira. At halos 15,000 metric tons ang infested. Ang pinagtatakhan ni Balayo, bakit hindi agad doon nagkamahagi ang mga lumang bigas sa mga NFA outlet? Dapat daw kasi kung ano ang unang dapating, yun din ang unang lalabas. Inaalam na ngayon ang pamanuan ng NFA kung ano ang nangyari. Mga dokumentong eksklusibong nakuha ng GMA News. Makikitang may mahigit 40 milyong sako ng bigas pa ang mga nasa mga NFA warehouses. Pero may mga parating pang 180,000 metric tons. As of July 27, 2010, halos 80,000 metric tons na bigas ang kasalukuyang ibinababa sa mga pier. 40,000 metric tons ang kasalukuyang bumabiyahe at paparating na sa bansa. At 60,000 metric tons ang paalis pa lang sa pinag-angkat ang bansa. Ang di ba maintindihan ngayon ni Banayo, bakit umabot sa mahigit 2.2 million metric tons ang iaangkat na bigas ngayong 2010, ngayong wala namang shortage. Halos kapareho nito ang dami ng inangkat na bigas noong 2008 noong panahon ng rice crisis. My predecessor already wrote Vietnam to please delay the shipments until August 15. So that's what's coming in now. Still coming in now. Why would you delay if you don't have oversupply situation? Pero ayon sa kapagsalita ng dating Pangulong Arroyo, hindi raw maaaring sisihin ang nangalang administrasyon dahil ibinas daw ang dami ng inangkat na bigas sa tinatayan nilang pangangailangan ng bansa. Ang hinihiling lang po namin, kung nais talaga natin tumahak sa daang natug, ituwid po natin ang datos dahil yun po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga magiging desisyon at pulisiya din. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ang ilang magsasaka sa ulay pagkabulok ng bulto-bultong bigas sa bodega ng NFA. Sana raw sa kanila na lang bumili ang gobyerno. Salit na nagkasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi po ba krimen ito na hinahayaan nilang mabulok ang bigas sa kabila ng 4 milyong Pilipinong hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw?
bigas sa umunoy na bulok lang sa warehouse ng NFA. Sayang na daw ang inangkat na bigas. Ngayon silang maliliit na magsasaka ay nanunubila. Siguro bawal ko na lang pag-import ng bigas para makadeliver kami sa kanila. Ang ilang magsasaka naman sa Sibulan Negros Oriental, baka raw iba nilang itanim sa halip na palay. Tingin naman ang isang magsasaka sa Lucena, Quezon, baka may kinalaman daw sa politika at pagkabulok ng mga bigas. Eh siguro po hindi agad na i-release yun dahil sa may mga dumarating na mga komersyal. Yun po ang ginagamit ng ibang mga politiko para magbigay sila ng mga tulong sa tao. Panawagan naman ng mga magsasaka